Julie Ann Pena Florida San Jose, ipinanganak noong Mayo 17, 1994, ay isang mang-aawit at aktres na Pilipino. Sumikat siya matapos sumali sa reality singing competition na Popstar Kids noong 2005. Si San Jose ay isa sa mga pinakamabentang recording artists ng dekada ng 2010 sa Pilipinas. Siya ang pinakabatang tumanggap ng Diamond Record Award mula sa Philippine Association of the Record Industry para sa kanyang album na Julie Ann San Jose, na nagbibenta ng 150,000 kopya sa bansa. Kasama sa kanyang mga parangal ay ang 2 FAMAS Award, 5 Awit Awards, 3 MOX Music Awards, 4 INTC Star Awards for Music, at nai-induct sa Philippine Walk of Fame sa Eastwood City noong 2015. Siya ay nakilala sa maraming Gima primetime at daytime dramas na nagpaangat sa kanyang karera bilang aktres. Lumabas siya sa mga palabas tulad ng Kahit Nasaan Ka Man noong 2013, I'm a Guitar Princess noong 2018 at Heartful Calf noong 2021 sa ilalim ng G Network. Nakamit niya ang pagkilala bilang isang mahusay na aktres sa mga seryeng tulad ng Buena Familia noong 2015, 2016 na at ang remake ng pelikulang Pinulot Ka Lang sa Lupa noong 2017. Nagtagumpay din siya bilang aktres sa primetime soap na Maria Clara at Ibarra, isang drama na na-inspire sa nobelang Pilipino ni Jose Rizal na No Limit Year, kung saan ginampanan niya ang karakter ng demure na si Maria Clara. Buhay at karera. 1974, 2009, Maagang Taon at Popstar Kids. Si Julie Ann Pena Florida San Jose, isa sa 3 magkakapatid, ay ipinanganak noong Mayo 17, 1974 sa Novaliches, Quezon City, Pilipinas. Sa edad na 2.5 taon, kumanta na si San Jose ng bersyon ng kanta ni Donna Cruz na Habang May Buhay. Ini-enroll siya ng kanyang ina sa Center for Pop Music nang siya ay mag-3 taon. Noong parehong taon, naging bahagi siya ng children's show na Batibot. Noong 1978, sumali si San Jose sa Little Miss Philippines ng Eat Bulaga, kung saan siya ay naging first runner-up. Sumali rin siya sa Munting Miss U ng Magandang Tanghali Bayan at naging third runner-up. Pagkatapos, lumabas siya sa isang TV advertisement kasama si Sharon Cuneta. Hindi itinuloy ni San Jose ang kanyang showbiz career, hanggang 2005 nang sumali siya sa Popstar Kids, isang singing competition sa QT, ngayon ay GT, na hosted ni the singer-songwriter Kyla. Bagaman hindi nanalo si San Jose ng grand prize, sumali siya sa Sugar Pop, ang spin-off child singing group ng programa na binubuo ng kanyang co-finalists na si Rita Daniela, noon ay kilala bilang Rita de Guzman Iringan, Pocholo Bismonte, Renzo Almario, at Vanessa Rangadhol. Nag-release ang Sugar Pop ng 2 studio albums, ang Sugar Pop at Sugar Pop Repackaged. Ang grupo ay mayroong show sa QTV na may pamagat na Planet U, kung saan ipinakita ni San Jose at ang kanyang mga kasama ang kanilang kakayahan sa hosting. Nagsagawa rin ang Sugar Pop ng weekly performances sa variety show ng Jim, ang SLP. Si San Jose ay gumawa ng iba't ibang soundtracks para sa mga teleserye at palabas ng Kapuso, kasama na dito ang 2 para kay Marian Rivera na Jezebel, Aking Mundo at Siya Na Nga Kaya. Noong Nobyembre 2008, siya ang kumanta ng GMA Christmas Station E, Awit ng Puso, na incompose ni Simon Peter Tan. Noong 2008, ginampanan ni San Jose ang kanyang unang papel sa acting sa GMA Network's afternoon soap opera na Gaano Kadalas and Minsan, kung saan siya ay nagportray ng isang supporting character sa tabi ni Camille Prats at Marvin Agustin. 2010-11 Breakthrough sa karera. Nang magtapos ang SLP noong 2010, sumali si San Jose sa papalit na show nito, ang Party Pilipinas, bilang isang solo artist. Habang umuunlad bilang isang mang-aawit, ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pag-awit, pagsasayaw at pag-arte sa entablado. Pinare sila ni San Jose kasama ang isa't isa bilang musical tandem na tinatawag na Julielmo. Sa Party Pilipinas, nagbida ang Julielmo sa 5 maikling pelikula, ang Red Mask Trilogy at Yellow Note 1 at 2, at ang mga maikling musical na Blue Jeans, The Musical, 2011, Elmo and Julie Ann, A Was a Love Story, 2012, at Status, It's Complicated,
2013. Dumako ang karera ni San Jose nang sumali siya sa Party Pilipinas ng GM-7. Ang kanyang rendisyon ng kanta ni Nicki Minaj na Super Bass sa YouTube ay naging popular. Mabilis na naging isa si San Jose sa mga pinaka-promising at sikat na batang mang-aawit sa Kapuso Block. Kasama siya sa Top 10 Women to Watch list ng Women Leaders Center sa pakikipagtulungan sa Ars Media Global. Nasa listahan din siya ng New Breed of Stars to Watch Out for in 2012. Noong 2011, si San Jose ang napiling front act para sa major concert ni David Archuleta sa Smart Araneta Coliseum. Inihayag ni Archuleta sa isang panayam na personal niyang pinili si Julie Ann San Jose bilang front act para sa kanyang concert. Pebrero 2012, pumirma si San Jose ng exclusive recording contract sa GM Records. 6 na buwan pagkatapos, inilabas niya ang kanyang pangalan sa kanyang debut album, Julie Ann San Jose, na tumanggap ng maraming parangal at sertipikadong Diamond Record Awardee. Ang kanyang single na I'll Be There, ang nananatiling tanging single na sertipikadong quadruple platinum ng Philippine Association of the Record Industry, PARI. Sa kasalukuyan, mayroon ng 4 na singles si San Jose mula sa kanyang album. Noong 2012, nakamit ni San Jose ang kanyang unang lead role sa youth-oriented weekly show na Together Forever. Siya ay gumanap bilang si Antoinette Esqueta, mas kilala bilang Toyang, isang tomboyish na daddy's girl na umibig sa kanyang best friend. Sa parehong taon, nagsanib si San Jose bilang isang aktres sa pelikulang Just One Summer ng GM Films na may Guglielmo partner na si Elmo Magalona. Gumanap siya bilang si Maria Bettina, Beto Reyes Salazar, at kumanta ng theme song ng pelikula na Bakit Ba Ganyan na orihinal na kinakanta ni Dina Bonvi. Ang pelikula ay idinirect ni Mac Alejandre. Noong 2013, nagkaroon ng kanyang unang major solo concert si San Jose sa Music Museum sa Green Hills, San Juan. Ang birthday concert na may pamagat na Julie Ann, It's in What Time, ay isang tagumpay na ibinenta sa loob ng 5 araw matapos itong ilabas. Kasama sa mga guests sina dance crew Adlib, Flip-Top star Abra, Elmo Magalona, at Francesca Farr, isang multi-talented performer at kaibigan ni San Jose. Si Marth Lopez ang music director, si Rico Gutierrez ang director ng concert. Nakakuha si San Jose ng mas maraming proyektong telebisyon sa GM Network sa mga sumunod na taon. Siya ay nagbida sa lead role sa primetime drama series na Kahit Nasaan Ka Man, isang visually impaired, ngunit musikero at maganda na si Pauline Gomez. Siya ay pinareha kay Christopher Martin na gumanap bilang kanyang love interest. Kasama rin siya sa ngayon ay wala ng Sunday musical variety show na Sunday All Stars bilang lead performer. Ipinalabas din ang kanyang hosting skills sa kanyang stint sa self-titled na weekly dance show na Marian Rivera, Marian, kasama ang kanyang co-host na si Christian Bautista. Gumanap din siya bilang isang recurring character na si Nikisa, Pepito Manaloto, na ang love interest ni Chito, na ginampanan ni Jake Vargas. Noong Hunyo 2014 na, inilabas ni San Jose ang kanyang pangalawang solo studio album na may pamagat na Deeper sa buong mundo sa pamamagitan ng iTunes at Spinner Gauge. Ang kanyang ikalawang album ay tumanggap ng Triple Platinum Award mula sa PARI noong Enero 2016 na. Noong Disyembre 2014 na, matapos ang pag-release ng kanyang pangalawang album, nagkaroon si San Jose ng kanyang pangalawang major concert, Julie Ann San Jose, Hologram, sa Mall of Asia Arena. Kasama ang mga guest na sina Sam Concepcion, Christian Bautista, Abra, Jonalyn Viray, at Francesca Farr. Noong 2014 na, bahagi si San Jose ng Metro Manila Film Festival na entry na Kubot, The Aswang Chronicles 2, kung saan gumanap siya bilang Stacy. Siya ay nakasama sa cast kasama si Dingdong Dantes, Isabel Daza, Lotlot De Leon, Abra, at marami pang ibang artists. Noong 2015, inilabas ni San Jose ang kanyang digital single na Tidal Wave, na inayos ni Sydney Brown, mas kilala bilang Omen, isang American music producer mula sa Harlem. Si San Jose ay nag-shoot ng 3 music videos sa New York City at California, kasama ang Los Angeles-based na kumpanya na WIM Entertainment. Noong Oktubre 2015, si Julie Ann San Jose ay napili kasama si Christian Bautista na kinatawan ng Pilipinas sa One Asia Seal Mega Concert sa South Korea.
Ang lineup ay kasama ang sikat na K-pop idols na sinan Blue, Ivy, GOT7 pati na rin iba pang artists sa buong Asia. Noong Abril 2015, pinalitan ni San Jose si Isabel Oli sa GMA News TVS Day Off. Kasama niya sina Dasuri Choi at Bobay bilang mga co-host. Si San Jose ay bahagi ng afternoon soap na Buena Familia, kasama sina Kelly Padilla, Julian Trono, at Jake Vargas, na kanyang kasalukuyang on-screen partner. Noong Agosto 2015, naging bahagi siya ng pinakabagong Sunday variety show na Sunday Pinasaya. Noong Disyembre 2015, tumanggap si San Jose ng isang bituin sa Philippines Walk of Fame. Nanalo rin siya ng 2 major awards sa katatapos lang na 28 Th Awit Awards sa Music Museum. 2016 na 18, isang dekada sa industriya. Noong Mayo 2016 nakamit ni San Jose ang 2 milestones sa kanyang buhay, nagtapos siya sa kolehiyo at ipinagdiwang ang kanyang dekada sa showbiz. Ipinalabas niya ang kanyang ika-negatibo 1-0 anibersaryo sa isang major concert na isang tagumpay. Masusing nagpapasalamat si San Jose sa mga sumusuporta sa kanyang Instagram post matapos ang concert. Noong Hulyo ng parehong taon, ang mang-aawit aktres na Kapuso ay nagtapos ng kursong Communication Arts sa UST Angelicum College. 4 na araw bago ang kanyang graduation, ipinost ni Julie Ann ang kanyang graduation photo. Sa caption, naalala niya kung paano niya nagampanan ang trabaho at pag-aaral, pero nakayang malampasan. Sabi ni San Jose, sobrang saya lang at worth it lahat. Noong Hulyo 2016 inilabas niya ang kanyang ikatlong solo studio album na may pamagat na Chasing the Light sa ilalim ng GM Records. Ang kanyang album release event ay naganap sa Assam Fairview Mall sa Pilipinas noong Hulyo 17, 2016 na dinaluhan ng libu-libong tao. Ang album ay mabuti ang pagtanggap at patuloy na nangunguna sa iTunes Beat Albums. Ang Chasing the Light ay naglalaman ng mga kantang isinulat at may rap feature mula sa Filipino-American hip-hop artist at songwriter na si Kitru sa mga tracks na Don't Make Me Wait, Take Me to Nirvana, at All About You. At 16 nagkaroon si San Jose ng isang concert sa parehong lugar sa Kia Theatre. Sumama siya kay Christian Bautista habang nagbibigayan sila ng isang sold-out concert stage sa When Julie Ann Meets Christian. Noong Enero 2017, gumanap siya ng lead role sa afternoon soap na Pinulot Ka Lang sa Lupa bilang Santina Marquez. Natapos ang palabas pagkatapos ng kanyang ika-negatibo 11 na linggo. Noong Hunyo 2017, nag-viral si San Jose online sa kanyang cover ng pinakabagong hit single na Despacito ni Luis Fonsi featuring Daddy Yankee at Justin Bieber. Ang viral YouTube video cover na ito ay nagkaroon din ng feature sa kilalang international sites tulad ng Shamgag Tea at Superstar Magazine. Iniwan ni San Jose ang GM Records at pumirma ng kontrata sa ilalim ng Universal Records at nagsimula ng trabaho para sa isa pang album noong Nobyembre 2017. Noong Enero 2018, nagsimula siya ng kanyang taon sa isang sold-out intimate concert sa Music Museum. Ang Julie ay nagtatampok sa iba't ibang yugto ng pag-ibig sa kanyang concert. It's going to be intimate. It will be more mature, especially when it comes to song choices. And as the title suggests, I will show, through music, the different stages of love and tackle relationships and what goes with them, sabi ng 23-year-old singer-actress sa isang press conference. Agad pagkatapos ng kanyang Julie concert, naghanda si San Jose para sa isa pang concert kasama si Christian Bautista at Ebes Regine Velasquez Alcacid. Noong Mayo 2018, habang tinatapos ang Cosmopolitan Magazine Philippines ang kanilang huling print issue, naging featured si Julie Ann San Jose sa panghuling cover. Siya ang huling Cosmo cover girl sa kanilang print issue noong buwan ng Mayo habang pumapasok sila sa digital na mundo. Noong Hulyo 2018, matapos ang mga buwan ng pag-aabang, inilabas niya ang Breakthrough, ang kanyang unang album sa ilalim ng Universal Records. Bago ang release ng album noong Hulyo 27, ang kanyang unang 3 singles ay nakakuha ng maraming parangal. Ang kanyang orihinal na kanta, Nothing Left, at Tayong Dalawa, parehong umabot sa No. 1 sa iTunes Philippines All-Genre Chart 30 minuto matapos ang pag-release. Bukod dito, umabot ng higit sa 5 milyong plays sa Spotify ang kanyang rendisyon ng
Parokya ni Edgar, classic na, Your Song, Emwa One and Only. Pagkatapos ng release nito, nagtagumpay ang album sa commercial success sa parehong digital at CE formats. Ang album ay nag-debut sa isa sa iTunes Philippines All-Genre Chart at itinaguyod ang pwesto para sa isang linggo, isang bihirang tagumpay para sa mga OPM albums. Tinanggap din ng Breakthrough ang impresibong benta sa jam-packed grand album launch sa Eastwood Mall Open Park. Noong Nobyembre 2018, inimbita siya sa advocacy album ni Gary Valenciano, Awit at Laro, upang itaguyod ang mga laro at awitin ng Pilipino sa pamamagitan ng sining at musika. Siya ang tanging GMA artist sa album, kung saan kumakanta si San Jose ng kanta na Pitik Bulag, isinulat ni John G. Marcelo. Noong Mayo 2018, bida si San Jose sa isang daytime musical series na Elmo Guitar Princess, kung saan siya ang naglaro ng pangunahing karakter na si Selena Raimundo, o kilala bilang ang Guitar Princess, kasama ang mga pangunahing bituin na sina Jill Curva at Kiko Estrada. Ang palabas ay nagtatampok ng mga orihinal na soundtrack, kabilang na ang theme song ng palabas na Walang Kapalit na ginawa ni Roxy Fabian. Ang mga kantang ito ay nagtagumpay sa iTunes Peak Chart at Spotify. Naging lead host si San Jose sa musical variety show ng GMA Network na Studio Pito, na unang ipinalabas noong Oktubre 14 na 2018. Gumawa siya ng kanyang voice acting debut sa unang Filipino anime series, ang Barangay 143 sa GMA Network. 2019 kasalukuyan. Noong Enero 2019, nagtagumpay siya ng 2 awards sa Wiz Music Awards 2019. Ito ay kasama na ang Best Wisclusive Pop Performance of the Year at Wisclusive Ballad Performance of the Year para sa kanyang original na kanta na Your Song, Emwa One and Only. Naglakbay si San Jose sa ibang bansa para sa kanyang Breakthrough World Tour. Ang unang leg ng kanyang World Tour ay naganap sa Dubai noong Pebrero 2019, kung saan siya ay nag-perform sa Dubai World Trade Center. Noong Marso 2019, ipinakita ni San Jose ang kanyang husay sa pag-arte sa pagganap sa unang lead role sa primetime series ng GMA Network na The Clash. Siya ay nag-host at nag-mentor sa singing competition show. Ngunit nang magtapos ito, nagdesisyon siyang itigil ang pagtatanghal sa kanyang sariling TV show, Day Off, upang maglaan ng mas maraming oras para sa kanyang pag-aaral. Sa kabila ng kanyang busy na schedule, patuloy siyang nagbibigay ng panahon sa kanyang pag-aaral. Noong 2021, ipinagmalaki ni San Jose sa social media ang pagtatapos niya ng kursong Bachelor of Arts in Communication Arts mula sa Angelicum College, na kinuha niya habang nagtatrabaho at nag-aartista. Noong 2021, bumida siya sa GMA primetime series na Heartful Calf, kung saan siya ay gumanap bilang si Hurtful Gensho, ang karakter na nagmamay-ari ng kapehan. Ang palabas ay tumatalima sa kanyang karakter sa buhay at sa kanyang talento sa pag-awit. Sa huling bahagi ng 2021, nagbalik sa music scene si Julie Ann San Jose sa kanyang bagong album na Limitless. Ang album na ito ay naglaman ng mga orihinal na kanta na nagpapakita ng kanyang versatility bilang mga awit at songwriter. Isang mahusay na balik sa musika na nagpapakita ng kanyang paglago at pag-unlad bilang isang artist. Bilang isa sa mga sikat na mga awit at aktres sa Pilipinas, nananatili si Julie Ann San Jose na isang mahalagang personalidad sa industriya ng showbiz. Ang kanyang kahusayan sa pag-awit, pagganap, at kanyang dedikasyon sa kanyang craft ay nagpapatuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga at nagtataguyod ng sining at kultura ng musika sa bansa.